Friday ngayon, morning. So ito na yung pinakahintay natin. Ito ay power feed para sa bagong milling natin, para hindi na mahirap mag taas baba ng ating table. Ayan. So medyo nakakapagod pag pag nagmanual tayo. Kaya nag-order ako nito sa Bibor ng power feed nila. Pero nung na-order ko, abot siguro lampas ng isang buwan. Gamit natin yung buy and ship kasi na-hold pa ito ng customs. Ano dong? Matagal nang inintay dong? Buksan natin. O, buksan mo na. Na-hold ito ng customs kasi daw kailangan ng proof of purchase. Kaya dapat pag nag-order kayo abroad, check nyo talaga yung email kung ano yung mga requirements nila. Kasi pag hindi mo na comply yung mga hinahanap ng customs natin dito sa Pinas, ayan, magiging abandon package yung package natin. So sayang naman, sobrang mahal pa naman ito. Ito, Bibor. Mura ito sa kanilang site. Yun lang. Gamit natin yung buy and ship ng maganda sana yung buy and ship, kaso lang yung nagpatagal nito yung customs natin bago nila i-release. So dapat mag-order kayo online at saka abroad. Check nyo talaga yung email, baka expect kayo na darating na kaagad sa bahay nyo, pero yun pala na-hold pala ng customs natin. Kasi sabi daw, nag-email din sila na mura daw yung pagkabili, ay yung presyo sa naging itsura ng box. So sayang naman pag hindi natin na-comply yung mga kailangan nila, magiging abandon package ito. So sayang, mapupunta ito sa kanila. So ito yung nabili natin ng almost 9,000. Yung shipping nito abot din ng mga 6,500. So nakamura pa rin ako. Kasi kung bibili natin ito dito sa atin, abot ito ng 20,000 and up. So ito maganda yung may tatak talaga yan before. Ito yung mga stopper ito sa limit niya. So i-install natin sa bagong milling, kasi ito yung milling na bago ay napakaganda yung yung tabas ng mga gawa nito. Ito yung luma natin. Okay pa naman. Ayan. So dito sa milling natin, marami na tayong na-upgrade dito. Ito yung wala pang power feed, so binili natin sa Osmoto Machinery. Before nila ipinadala, nag-order na kaagad ako ng power feed. Pero yung maganda dito sa first milling machine, yung niya, yung siguro nakachamba lang tayo ng best condition ng milling machine. So dito malambot siya. Ayan, may stopper pala siya dito. Ayan, yung iba wala. Ayan, ito sobrang lambot. Pwede mong parang nag-free wheel, ayan. Ganito rin sa kabila. Ayan. At saka yung run out ng ating spindle, mas maganda siya. Kasi konting-konti lang yung run out niya. Kaya yung mga malalalim na cutting ng end mill. Ito yung nahirapan ko kasi although mahaba naman at saka malambot itaas yung yung table, mas malambot kung ibaba. Pero mas maganda pag meron tayong power feed para sa knee ng ating milling machine, para mas mabilis. Dipindot na lang, lever na lang. Halimbawa kung itaas natin, lever mo na lang pataas, tsaka kung ibaba, lever mo din pababa. So yan yung update natin.
So matagal tayong hindi nakapag-vlog. Tinatapos namin yung mga unit na backlog namin last year. Ito yung mga side lever pa ito. Wala pa itong wala pang order nito. Side lever na pang buttstock. Ito side lever na tactical. Ito yung Gen 2 natin na receiver na woodstock. Ito yung may power wheel adjustment dito sa gilid. Dito siguro ang naka-order plan ito mga 3 or 4 yung natira, wala pang may-ari. Saka dito may mga yari na kaming tactical na hammer type. Ayan, 10 piraso yan. So mauubos natin lahat yung mga nag-order sa atin. Yung maganda dito, tinatapos namin lahat para in case na i-release na yung unit, kuha na lang kami ng isang receiver, i-anodize at saka assemble, tapos na. Sorry sa mga online customer na gustong potential sana na maging customer namin, pero hindi ako tumanggap ng order ngayon online kasi yun nga, tinatapos pa namin yung dati naming mga order. At saka medyo may bad experience tayo sa mga online customer kasi yun kasi yung mga minsan yung hindi makakaintindi ng gawa natin, akala nila sobrang dali lang. So Dong, ano Dong, madali lang ba Dong? Mahirap din, hindi nila alam kasi hindi naman sila yung gumagawa. So pass muna kami sa mga online customer. Yun lang sa mga gustong mag-order at saka sa mga dati naming customer lang. Yung mga na-release na namin, pwede silang maka-order sa amin ulit. Pero sa mga bagong customer, pass muna kami kasi kailangan pa sigurong kilalanin namin mabuti yung mga customer na tatanggapin. Sa ngayong year, wala pa kaming tinanggap, pero nag-advance na kami ng receiver natin para in case na may mag-order, kuha na lang kami at saka assemble, saka pwede nang ipadala. Wala nang waiting time. Ayan, ang ganda ng power feed natin, quality yung pagkagawa ng V-bore. Mura lang sila, pero yun lang, mahirap lang sa shipping. So i-time lapse ko lang yung pag-assemble nito para mas mabilis. At saka hindi rin kayo mahihirapan sa paghintay kung paano mag-install nito. So may idea na ako pag-install nito. Kailangan lang nating step by step ito. So yan na. Ito yung bagong milling natin. Nalagyan ko na lahat. Ito yung maganda, nalagyan ko ng DRO, X-axis, Y-axis at saka Z-axis. Ito Z-axis. Yan. Yung purpose naman yan, pag itinaas mo yung itinaas mo yung bed, meron kang measurement dito sa DRO kung ilang mm na yung itinaas ng bed mo. Tsaka nilagyan ko rin siya ng pump coolant. Ito yung ginawa lang natin. Yan. Magmula yan sa ilalim, dito nagsusupply galing doon sa loob. Ayan. Pag lumabas dito, dadaan yan dito sa mga kanal, papunta dito. Ayan, dito sa hose na to, nilagyan ko rin siya para balik doon sa ilalim. Mayroong strainer doon. So ito na yung bagong milling natin. Kinabitan ko na rin siya ng BFD. Ito lang yung nahirapan ko kasi kailangan mo talagang pag-aralan yung mga parameter nito para may kabit mo, para mapagana natin yung 3-phase na motor. Single phase yung output natin. So ito, time lapse na natin para maumpisahan ko na. Excited na rin ako. Ito na, isa pang na-upgrade ko. Ayan, marireading mo siya kung gaano nakalalim yung baon ng spindle natin.
yung coil natin. So let's go, install na natin. Inspect ko muna yung yung bawat parts ng power feed natin para tuloy-tuloy yung trabaho natin mamaya. Ito yung adapter niya pala, tatanggalin yung luma doon, kakabit ito, tsaka ito yung position ng dito siya dito siya ikakabit mamaya. So kailangan pa nating disassemble ito dito. So let's go. Hello guys. So guys, so madali na natin na-install yung C-axis natin sa milling para hindi na tayo mahirapan sa pag-angat ng table saka sa paggawa. Interviewin mo kami. So, kumusta yung pag-install? Mahirap ba? Hindi naman. May mga may mga kailangan lang i-modify. Okay. Ito, katulad ito, medyo malaki yung gap. So, agad magbabawas ako sa loob. Para naman ito sa sa manual niya na dial dito. Pero hindi naman natin kailangan kasi may DRO na tayo. Ayan, pwede mong unscrew, i-zero mo siya at saka lagay dito. Lock. So, ito yung lock. Ito lang yung kulang niya. Kasi medyo malayo yung para sa kasal nut niya. Hindi natin maigpitan yung brass gear sa loob. So, try natin, observe natin kung ano yung performance ng B-bore. So, kailangan yung hindi to nakakabit dito kasi may posibilidad na papaluin ka niya. So, naglagay sila ng nagpadala sila ng may nakita ko kanina, spring. Ayan, spring. Ayan, dito yan nilalagay yung spring.
Para after mong ano, halimbawa ganito, after mo siyang magamit, lalabas siya at saka magpi-free wheel. Pero hindi ako gagamit nito kasi delikado ito. Check natin. Subukan natin yung performance niya. Ito yung ano, yung luma niyang parts. So itago mo ito dong. Try nating iangat. So ayan. So yan na yung full speed niya. Siguro design talaga ng V4 para sa Z-axis na hindi masyadong mabilis kasi para iwas disgrasya din at saka iwas sira sa ating motor. Siguro naka-design ito pang low speed. Yung lever naman niya, ang smooth lever, oh. Yan. Yan. Kung pababa naman, medyo ano siya, medyo mabilis siya kasi wala na siyang ano, wala siyang weight na kine-carry yung ano, yung ating power feed. Ayan. So, hindi na tayo mahihirapan sa pag-angat kasi pindot mo na lang. Tsaka hintayin mo. Hintayin mo kung saan banda yung ano, set up ng height ng bit mo at saka ng vice. Ayan, kung nakikita sa DRO, ayan, may reading siya. So, mas lalong mapabilis yung trabaho natin. Next, na lang ilagay yung stopper niya. Ayan, o. Huwag mo munang patayin. Ayan, testing natin. Pag na-reach niya na yung limit mo, ayan, magpupusa siyang mamatay. Oh, bali stopper niya. Ito, kakabit natin ito para iwas disgrasya din. Ayan. Ganon din sa pababa. Sa pababa, ito naman yung gumagana. Ito. Ayan. Ibig sabihin, pag nilagay mo na sa limit, hindi na siya bababa pa kasi mayroon na siyang ano, limit switch. Ayan. So, napaka-smooth. Smooth yung lever. Madaling install. Tama talaga yung ano, yung sukat. Shout out V4. Ito yung sikat na ano na power feed. Siguro kung hindi lang ano, abala yung customs natin, siguro matagal na ito sa atin. Pero next time, abot sobra ng isang buwan. Abot ng ano, almost lampas nga isang buwan eh. So check natin kung umiinit siya. Ayan, warm lang naman. Hindi naman siya masyadong umiinit. Tama lang. So ikakabit na lang natin yung ano niya, yung supply at saka yung stopper niya. So para sa akin okay na ito. Mas madali yung trabaho pag ganito, hindi nakakapagod. Hinihingal kami, ilang ikot yan, parang nag-workout ka nito pag ano, pag walang ganito. So baka next time kabitan din natin yung sa kabila. Iipatin natin yan. Tamang-tama lang yung size. Yung sa X, sa Y-axis natin, pwede natin lagyan din ng ganito. Order din tayo. Yun lang, medyo hintay tayo ng matagal at saka shoutout pala sa customs natin. Galing nyo mag-fold ng mga package namin. So, trabaho nila yan. Baka ginagawa lang nila yung trabaho nila. So, happy na ako dito. Ikaw Dong, happy ka na rin Dong? Happy na. Happy na? Masaya pa? Masaya pa. Ito may on-off siya. Ito yung rapid niya. Pero hindi na natin marapid siya kasi meron pa pala. Meron pa palang ibubuga oh. Pakyat. Try natin pakyat. Papataas. May turbo pala eh. Meron din. Meron din. Gumagana din yung ano niya. Traffic niya. Pero
Pero mas maganda, ito na lang para hindi masyadong ma-abuse ang ating ano, yung power feed natin. Ayan. Ito, straight lang siya. Pag maganda siguro, pag meron na dito, di ba? O dito. So hindi ko na kinabitan ito kasi malambot naman. Palit na. No? Palit. Maingay yun. Okay. Oo. Umabot na? Ito yung supplier natin. Salamat sa sponsor. Ayan yan. Ayan. So, sisibagin tayo nito sa ano, trabaho kasi maganda na yung gamit. Nung liquid mo yung ibang spare doon at saka ano, okay na yun. Baka sponsor tayo ng Vivo ulit. Or, Sana naman. Sana all. sana all Okay na. before.